Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 174. Lumang Tipan, 2 Kings 24, 8-20, 2 Kings 25. Si Jehoiakin ay 18 taong gulang nang nagsimula siyang maghari. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 3 buwan. Ang pangalan ng kanyang ina ay Nehushta. Siya ay ang anak na babae ni Elnatan ng Jerusalem. Ginawa niya kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh, ginawa niya lahat ng nagawa ng kanyang ama. Nang panahong iyon sinalakay ng hukbo ni Nebuchadnezzar hari ng Babylonia ang Jerusalem at pinaligiran ang lungsod. Si Jehoiakin ay 18 taong gulang nang nagsimula siyang maghari. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 3 buwan. Ang pangalan ng kanyang ina ay Nehushta. Siya ay ang anak na babae ni Elnatan ng Jerusalem. Ginawa niya kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh, ginawa niya lahat ng nagawa ng kanyang ama. Nang panahong iyon sinalakay ng hukbo ni Nebuchadnezzar hari ng Babylonia ang Jerusalem at pinaligiran ang lungsod. Dumating sa lungsod si Nebuchadnezzar hari ng Babylonia habang pinaliligiran ito ng kanyang mga kawal, at si Jehoiakin ang hari ng Juda ay lumabas patungo sa hari ng Babylonia, siya, ang kanyang ina, mga lingkod, prinsipe, at opisyal. Banihag siya ng hari ng Babylonia sa 8 taon ng kanyang paghahari. Kinuha mula roon ni Nebuchadnezzar ang lahat ng mga mahahalagang bagay sa tahanan ni Yahweh, at ang mga nasa palasyo ng hari. Pinaira-piraso niya ang lahat ng mga gintong bagay na ginawa ni Solomon hari ng Israel sa templo ni Yahweh, gaya ng sinabi ni Yahweh na mangyayari. Dinala niyang bihag ang lahat ng Jerusalem, mga pinuno at mga mandirigma, 10,000 mga bihag, at lahat ng mga mahuhusay na manggagawa at mga panday. Walang naiwan kung hindi ang mga pinakamahihirap na mga tao sa lupain. Itinapon ni Nebuchadnezzar si Jehoiakin sa Babylonia, pati na ang ina ng hari, mga asawa, opisyal, at ang pangunahing mga lalaki ng lupain. Ipinatapon niya sila sa Babylonia mula sa Jerusalem. Lahat ng mga kawal, 7,000 ang bilang, at 1,000 mahuhusay na manggagawa at mga panday, lahat sa kanila may kakayahang lumaban. Itinapon ng hari ng Babylonia ang mga lalaking ito sa Babylonia. Ginawa ng hari ng Babylonia si Matanias, ang kapatid na lalaki ng ama ni Jehoiakin, na hari kapalit niya, at pinalitan sa Zedekias ang kanyang pangalan. Si Zedekias ay 21 taong gulang nang nagsimula siyang maghari. Naghari siya ng 11 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, siya ay anak ni Jeremias na taga-Libna. Ginawa niya kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh, ginawa niya ang lahat ng bagay na nagawa ni Jehoiakim. Dahil sa galit ni Yahweh, nangyari sa Jerusalem at Juda ang lahat ng mga kaganapang ito, hanggang sa mapalayas niya sila mula sa kanyang presensya. Pagkatapos naghimagsik si Zedekias laban sa hari ng Babylonia. Nangyari ito na sa 9 na taon ng paghahari ni Haring Zedekias, sa 10 buwan, at sa 10 araw ng buwan, dumating si Nebuchadnezzar hari ng Babylonia kasama ng lahat ng kanyang hukbo laban sa Jerusalem. Nagkampo siya sa harap nito, at nagtambak ng lupa sa paligid ng mga pader. Kaya kinubkob nila ang lungsod hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Haring Zedekias. Sa 9 na araw ng 4 na buwan ng taong iyon, napakatindi ng taggutom sa lungsod kung kaya't walang pagkain para sa mga mamamayan ng lupain. Pagkatapos pinasok ang lungsod, at kinagabihan tumakas ang lahat ng mga lumalaban na kalalakihan sa gabi sa pamamagitan ng tarangkahan sa pagitan ng 2 pader, sa may hardin ng hari, kahit na nasa buong paligid ng lungsod ang mga Kaldin. Pumunta ang hari patungo sa Araba. Pero hinabol ng hukbo ng mga Kaldin si Haring Zedekias at inabutan siya sa mga kapatagan ng lambak ng ilog Jordan malapit sa Jericho. Lahat ng kanyang hukbo ay nagkanya-kanyang takas palayo mula sa kanya. Banihag nila ang hari at dinala siya sa hari ng Babylonia sa Ribla, kung saan hinatulan siya nila. Tungkol sa mga anak na lalaki ni Zedekias, pinatay nila sila sa harap ng kanyang paningin. Pagkatapos dinukot niya ang kanyang mga mata, ginapos sa mga tansong tanikala, at dinala siya sa Babylonia.
Ngayon sa ika-5 buwan, sa ika-7 araw ng buwan, na nasa ika-19 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar hari ng Babylonia at pinuno ng kanyang mga tanod, dumating sa Jerusalem si Nebuzaradan, isang lingkod ng hari ng Babylonia. Sinunog niya ang tahanan ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem. Sinunog din niya ang bawat mahalagang gusali sa lungsod. Tungkol sa lahat ng mga pader na nakapaligid sa Jerusalem, winasak ang mga iyon ng lahat ng hukbo ng mga taga-Babylonia na nasa ilalim ng pinuno ng mga tanod. Tungkol sa nalalabing mga tao na naiwan sa lungsod, ang mga sumuko sa hari ng Babylonia, at ang nalalabi sa populasyon itinapon sila ni Nebuzaradan, ang pinuno ng tanod. Pero iniwan ng pinuno ng tanod ang ilan sa pinakamahihirap ng bayan para gumawa sa mga ubasan at mga bukirin. Tungkol sa mga halijing tanso na nasa tahanan ni Yahweh, at ang mga patungan at ang tansong dagat na nasa tahanan ni Yahweh, pinagpira-piraso ang mga iyon ng mga Kaldin at dinala ang tanso sa Babylonia. Ang mga palayok, pala, lalagyan ng abo, kutsara, at lahat ng mga kagamitang tanso na ginamit ng mga pari para maglingkod sa templo tinangay rin ng mga Kaldin lahat ng mga iyon. Ang mga palayok para alisin ang mga abo at ang mga hugasan na gawa sa ginto, at ang mga gawa sa pilak kinuha rin ang mga iyon ng kapitan ng bantay ng hari. Ang dalawang haligi, ang dagat, at ang mga patungan na ginawa ni Solomon para sa tahanan ni Yahweh ay naglalaman ng tanso na higit pa kaysa kayang timbangin. Ang taas ng isang haligi ay 18 siko, at isang tansong kapitel sa ibabaw nito. Ang kapitel ay 3 siko ang taas, na may mga sala-salang palamuti at mga granada sa paligid ng kapitel lahat gawa sa tanso. Ang ikalawang haligi at ang sala-salang palamuti nito ay kapareho ng una. Manihag ng pinuno ng tanod si Seria, ang punong pari, kasama ni Zephanias, ang ikalawang pari, at ang 3 bantay ng tarangkahan. Mula sa lungsod, banihag niya ang isang opisyal na tagapamahala ng mga sundalo, at 5 lalaki sa mga tagapayo ng hari, na nasa lungsod pa. Banihag niya rin ang opisyal ng hukbo ng hari na namamahala sa pangangalap ng mga lalaking papasok sa hukbo, kasama ang 60 mahahalagang lalaki mula sa lupain na nasa lungsod. Pagkatapos kinuha sila at dinala ni Nebuzaradan, ang pinuno ng tanod, sa hari ng Babylonia sa Ribla. Ipinapatay sila ng hari ng Babylonia sa Ribla sa lupain ng Hamet. Sa ganitong paraan, naitinapon ang Juda mula sa lupain nito. Tungkol sa mga natirang mamamayan sa lupain ng Juda, ang mga iniwan ni Nebuchadnezzar hari ng Babylonia, itinalaga niya si Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Shaphan, para mamahala sa kanila. Ngayon nang marinig ng mga pinuno ng mga kawal, sila at ang kanilang mga tauhan, na ginawang gobernador ng hari ng Babylonia si Gedalias, pumunta sila kay Gedalias sa Mispa. Ang mga lalaking ito ay sina Ismael na anak ni Netanias, Johanan na anak ni Kareah, Sarias na anak ni Tanhumet ang Netafatita at Jazanias na anak ng Maakateo sila at ang kanilang mga tauhan. Nanumpa si Gedalias sa kanila at sa kanilang mga tauhan, at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot sa mga opisyal na Kaldin. Mamuhay kayo sa lupain at paglingkuran ng hari ng Babylonia, at mapapabuti kayo. Pero nangyari ito nang sa ika-7 buwan dumating si Ismael na anak ni Netanias na anak ni Elisama, mula sa maharlikang pamilya, na may kasamang 10 lalaki, at nilusob si Gedalias. Namatay si Gedalias, pati na ang mga kalalakihan ng Juda at ang mga taga-Babylonia na kasama niya sa Mispa. Pagkatapos lahat ng mga tao, mula sa pinakaba hanggang sa pinakadakila, at ang mga pinuno ng mga kawal, ay tumakas patungong Ehipto, dahil takot sila sa mga taga-Babylonia. Kinalaunan ng ika-37 taon ng pagkapatapon ni Jehoiakin hari ng Juda, sa ika-12 buwan, sa ika-27 araw ng buwan, na pinalaya ni Evil-Merodach hari ng Babylonia si Jehoiakin hari ng Juda mula sa bilangguan. Nangyari ito sa taon na nagsimulang maghari si Evil-Merodach. Maayos siyang nakipag-usap sa kanya at binigyan siya ng isang pwesto na mas marangal kaysa sa ibang mga hari na kasama niya sa Babylonia. Hinubad ni Evil-Merodach ang mga damit pang bilangguan ni Jehoiakin,
at regular na kasalo sa hapagkainan ng hari si Jehoiakin habang siya ay nabubuhay. At araw-araw binigyan siya ng regular na rasyon ng pagkain para sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Bagong tipan. Romans 18 minuto pasado 1:32. Sapagkat naihayag ang puot ng Diyos mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kawalan ng katuwiran ng mga tao na sa pamamagitan ng kawalan ng katuwiran ay hinahadlangan ang katotohanan. Ito ay dahil ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay nakikita nila. Sapagkat niliwanagan sila ng Diyos. Sapagkat ang kanyang likas na hindi nakikita ay malinaw na nakikita simula pa noong likhain ang mundo. Nauunawaan ang mga ito sa pamamagitan ng mga nilikhang bagay. Ang mga likas na ito ay ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos. Kung kaya, ang mga taong ito ay walang may dadahilan. Sapagkat naihayag ang puot ng Diyos mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kawalan ng katuwiran ng mga tao na sa pamamagitan ng kawalan ng katuwiran ay hinahadlangan ang katotohanan. Ito ay dahil ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay nakikita nila. Sapagkat niliwanagan sila ng Diyos. Sapagkat ang kanyang likas na hindi nakikita ay malinaw na nakikita simula pa noong likhain ang mundo. Nauunawaan ang mga ito sa pamamagitan ng mga nilikhang bagay. Ang mga likas na ito ay ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos. Kung kaya, ang mga taong ito ay walang may dadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni hindi nila siya pinasalamatan. Sa halip, naging hanggal sila sa kanilang pag-iisip at nagdilim ang manhid nilang mga puso. Sila ay nagmamarunong ngunit sila ay naging mga hanggal. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan para sa katulad ng imahe ng taong namamatay, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Kaya ibinigay sila ng Diyos sa pagnanasa ng kanilang puso sa karumihan, upang malapastangan ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sila ay yung mga ipinagpalit ang katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan, at mga samamba at naglingkod sa nilikha sa halip na ang lumikha, na pinupuri magpakailanman. Amen. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa, sapagkat ipinagpalit ng kanilang mga kababaihan ang kanilang likas na kaugnayan sa kung ano ang laban sa likas, gayon din, iniwan ng mga kalalakihan ang kanilang likas na kaugnayan sa mga babae at nag-aalab sila sa kanilang pagnanasa sa kapwa lalaki. Sila ang mga lalaking gumawa ng kahalayan sa mga kapwa lalaki, at tumanggap sa kanilang sarili ng parusa na nararapat sa kanilang kabuktutan. Dahil ayaw nilang magkaroon ng Diyos sa kanilang kamalayan, hinayaan niya sila sa mahahalay na pag-iisip, upang gawin nila ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng pawang kawalan ng katwiran, kasamaan, kasakiman at kahalayan. Puno sila ng inggit, pagpatay, pag-aawayan, pandaraya at mga masasamang hangarin. Sila ay mga tsismoso, mga mapanirang puri at nasusuklam sa Diyos. Sila ay mararahas, mayayabang, at mapagmataas. Mga manlilikha sila ng kasamaan at suwail sa mga magulang. Wala silang pangunawa, hindi mapagkakatiwalaan, walang pagmamahal at walang awa. Nauunawaan nila ang mga tuntunin ng Diyos, na ang mga gumagawa ng ganoong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang mga ganitong bagay, sumasang-ayon din sila sa iba na gumagawa nito. Mga awit, Psalm 84:8-12. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong sabik sa iyong gabay, na nagmumuni-muni sa mga bunga ng pagtalikod sa iyong mga daan tulad ng nakita sa pagbagsak ng Jerusalem. Naway matuto kami mula sa mga aral ng pagsuway sa buhay ng iyong bayan, gaya ng babala ni Pablo sa Roma tungkol sa panganib ng kasamaan. Gayunpaman, Panginoon, natatagpuan namin ang kagalakan sa pag-alam na ang iyong presensya ang aming lakas, tulad ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 84,
na nagpapaalala sa amin na mas mabuti ang isang araw sa iyong mga hukuman kaysa 1,000 sa ibang lugar. Tulungan mo kaming hanapin ka araw-araw, yakapin ang iyong katotohanan, at mamuhay sa paraang nagbibigay karangalan sa iyo. Panatilihin mong matatag ang aming mga puso sa iyong katotohanan, Panginoon. Amen.